Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 27, 2024. Ito po ang ikalabing-dalawang episode ng inyong paboritong Tambayan Online. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna. Alam po ninyo, ilang panahon na rin na umiikot yung balita na di umano ay may nakaambang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo, Sara Zimmerman Duterte. Pero hanggang sa ngayon po, nakatikom ang bibig ng mga miyembro ng Kamara. Dahil alam niyo naman po na anuman ang impeachment complaint na maifa-file laban sa pangalawang Pangulo, it has to emanate from the lower house. Pero kahapon po, nagkaroon ng press conference ang bagong alyansang Makabayan. And in that conference, press con, no less than the chair of Bayan Muna ang nagpahayag na they are now in the process of preparing yung complaint laban sa pangalawang Pangulo. And we are very fortunate this morning because we are joined via Zoom by no less than the chair of Bayan Muna, dating kinatawan ng Bayan Muna Party List sa Kongreso, isang kilalang leader mag-aral nung kanyang kapanahunan. Maraming salamat po at welcome po sa Teka Muna, Kate D. Casino. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi, Tenten, at sa lahat po ng nanonood. It's nice to be here. Opo, hindi ko na po papatagalin pa at nang makita natin yung sustansya ng ating kwentuhan. Kindly walk us through, sir, paano nabuo itong iniisip niyong pagbalangkas ng isang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Sige, unang-una natin, ang nire-represent kong grupo dito sa usapin ng impeachment is not really Bayan Muna, although ako ay bahagi ng partido ng Bayan Muna as former representative. Pero ito yung bagong alyansang Makabayan. So ito yung alyansa ng iba't ibang mga people's organizations. So nandiyan ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ang Kilusang Mayo Uno, ang Kadamay, ang Piston. So mga people's organizations po itong bumubuo nito. At kami ang nag-prepare ngayon, naghahanda ng isang posibleng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kaya namin hinahanda yan dahil nga sa ilang mga buwan, nakita namin sa hearings in the budget deliberations and the committee hearings in Congress, pati na rin sa Senado, yung maraming mga impormasyon kaugnay ng mga maling paggamit ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education sa ilalim ni Sara Duterte ng pondo ng bayan. And we feel na umabot na siya sa point na kailangan ng panagutin si Vice President Sara. And as the second highest official of the land, nakasaad sa konstitusyon na ang paraan ng pagpapatanggal sa pwesto at pagpapanagot sa isang vice presidente ay through impeachment. So yan ang aming pinaghahandaan. Ngayon na magiging usapin pa yan kung ano yung actual na lalamanin, ano yung theory and arguments na gagamitin namin dahil hinahanda pa yung complaint. And eventually, sino ang mag-e-endorso at paano ito gugulong sa Kongreso at sa Senado. But in any case, pinaghahandaan na namin. At ito pang mga bagong information na patuloy na pumapasok, sisikapin din namin maging bahagi ng impeachment complaint kung sakali. Tingnan po natin kung kayo naman, alam niyo yung matagal kayong nanilbihan sa Kongreso at kabisado niyo yung proseso ng impeachment. Baka naman pwede tayong magkaroon ng pahapyaw maliban doon sa mga issue sa pangalawang Pangulo hinggil sa paggastos niya doon sa confidential funds at doon sa mga katiwalian na maaaring mapatunayan doon sa ginagawang pagdinig sa Kamara. Ano pa ang pwede nating masabi po doon sa ilalaman ng articles of impeachment? Well, ang impeachment kasi ang isa sa mga grounds kung sa pagpapa-impeach ng isang official ay yung betrayal of public trust. At malamang dito papasok yung complaint against the Vice President Sara. Ang iba pang grounds ay treason, corruption and bribery, kung di ako nagkakamali, culpable violation of the Constitution. And other high Basta crimes. lima yan. And other high crimes. Ano?
Pero dito sa lumalabas na mga ebidensya at mga information, most probably it will be betrayal of public trust. Ibig sabihin, tinalikuran niya yung tiwala ng taong bayan. At makikita yan, unang-una, doon na nga sa maling paggamit ng pondo na ipinaubaya sa kanya bilang Vice President and Secretary of the Department of Education. Very telling yung 73 million na notice of disallowance ng Commission on Audit sa kanyang confidential and intelligence funds noong 2022. Kasi talagang malinaw na malinaw, ginamit yung pondo sa mga bagay na hindi naman dapat pinagagamitan ng confidential and intelligence fund. Biro mo, dapat yan for intelligence purposes, pero ginamit sa pagrenta ng mga opisina, ginamit sa pagbili ng mga gamit, yung pamimigay ng ayuda, gamot, at groceries, talagang walang kinalaman sa intelligence and security expenses. So doon pa lang, malaking usapin na yon. Pangalawa, lumalabas na pati yung confidential and intelligence funds noong 2023. Mukhang may problema din dahil naglabas ang Commission on Audit ng Audit Observation Memoranda. Oo, ang halaga nun, mga 164 million pesos naman. So kung susumahin natin, more than 200 million ang pinag-uusapan na confidential and intelligence funds na malamang ay ginagamit talaga sa maling paraan. That in itself is a betrayal of public trust. Pero hindi lang doon kasi nung si Vice President Duterte ay tinatanong na ng mga kongresista kaugnay kung saan napunta itong perang ito, ayaw niyang sumagot. And eventually, hindi na siya uma-attend ng mga budget deliberations in Congress kahit yung plenary, 2 beses niyang hindi sinipot, sa committee, 1 beses niyang hindi sinipot, parang pag-abando na yan ng kanyang tungkulin bilang isang public official. And that will also fall under the betrayal of public trust. Ngayon, itong lumabas kahapon na anong isang araw na namimigay siya ng 50 million monthly na nasa sobre doon sa kanyang isang assistant or undersecretary yata. 50,000, Kong. 50,000. 50,000, ibang usapin din yun. At kung yan ay mapapatunayan, dagdag na namang maaaring idagdag yan. Baka hindi lang betrayal of public trust, baka pumasok na yan sa grounds ng corruption. So, ongoing pa itong mga pagpangangalap ng mga information, but I think meron ng sapat na batayan para sa isang impeachment complaint. Teka muna ko, mamaya po tatanungin ko kayo dyan doon sa naging asta ng pangalawang Pangulo doon sa mga ginaganap na hearing dyan sa Kamara mula doon sa budget at doon sa ginagawang investigation ng Good Government Committee. Pero dumako tayo kung doon sa timing nitong eventually kung matutuloy man yung pagka-file ng isang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, because I understand that ang Congress po ay in recess right now at kung mag-re-resume po ang session by November, dito po ninyo tinitignan yung posibleng filing. In terms of timing, Kong, dahil paparating yung midterm elections, hindi ba kayo nababahala na baka ito ay matabunan lang sa Kongreso? Well, definitely then isang consideration yan. Kasi nga naman, malamang after the filing of candidacy by October, magiging abala na yung mga congressmen at senador sa pangangampanya for the May 2025 elections. So definitely it is one consideration. Pero kami naman, matter of duty ito eh. Kasi talaga namang kung may nakita kang pagkakamaling ginawa ng isang official at merong proseso, merong mekanismo para siya ay panagutin, bakit mo naman hindi gagawin? Dahil lang may darating na eleksyon. So, we can probably file it and then titingnan natin paano isi-schedule yan. Kasi may timetable yan eh. I think within 60 days, kailangan magdesisyon ang Kongreso dyan. And that is their duty. So, obligado silang bumalik sa Kongreso at desisyonan yan kahit na nangangampanya sila. Pero meron namang paraan na mapabilis yan.
Also under the Constitution, kapag nakuha yung 1/3 vote sa Kongreso, nasa bilang namin ay 106 votes or signatures or endorsements, mapapabilis ang proseso, diretso na yan sa Senado, hindi na maghihiring sa Kongreso. Kasi hindi na po dadaan doon sa determination ng substance, form and substance sa committee level, sa plenaryo, pwede nang iakyat agad. Ganun po ba yan, Kong? Ano na yan, deemed sufficient in form and substance na yan. And then, kapag nakuha yung 106 endorsements or votes, automatic gagawa na ng articles of impeachment, magtatayo na ng isang impeachment team ang Kongreso at dadalhin na sa Senado yung complaint for trial. Yung trial ang medyo hindi pa natin kasi most probably papasok na yan sa panahon ng campaign period. Ano yung magiging epekto niyan sa Senado? Yan ang medyo hindi pa natin nakikitaan ng linaw. Correct me if I'm wrong, Kong. Kasi wala naman, ang alam ko, wala namang prescriptive period ang isang impeachment complaint, di po ba? Kung masikip po yung oras at sa tingin natin hindi naman ito uusad, meron bang posibilidad na mag-recalibrate ang grupo ninyo na ito ay instead i-file na lang after the midterm elections? Pwede rin yan. It will also depend on ano ang sentimiento both in the House and the Senate. Kasi syempre, ayaw naman natin mag-file ng impeachment complaint na wala namang patutunguhan. So, ang importante siguro sa amin ngayon, magawa ang isang maayos na complaint and then to discuss with our congressmen, primarily yung mga congressmen natin, kung ano ba ang mas magandang lugar ng filing nito. Whether it is before the elections or after the elections. Ang isang medyo binabantayan lang natin, yung nangyari yung may nagpa-file ng pekeng impeachment complaint para lang ma-dismiss and therefore meron kasing 1 year prohibition between impeachment complaints. Yun ang isang binabantayan natin. Baka may mag-file kunwari and then may mag-endorse kunwari. So syempre kung hindi lulusot dahil mahinang kaso nga ang itinile, baka mag-start yung 1 year prohibition. Yun ang isang inaalala natin. More than anything else, Kong, alam niyo naman ito na ang anumang impeachment case, ito ay isang political process. So definitely, ang pinag-uusapan natin dito, Kong, ay numero. Correct. From your vantage point, Kong, at kayo naman, gaya nga ng nasabi ko, batikan na kayo. Ilan din namang impeachment case na yung siguro inabutan ninyo sa Kamara at nasaksihan natin na umusad dito sa ating bayan. Naka-factor ba ito sa calculation po ninyo? At ano ang pagtataya ninyo? Ano ang support ang nakikita natin sa Kamara and eventually sa Senado? Siyempre naka-factor yan kasi alam naman natin na walang impeachment na nagtatagumpay nang walang suporta ng mayorya ng miyembro ng Kongreso. And precisely dahil nga dito sa nangyaring biyakan sa loob ng unit team, naungkat lahat ng anomalya sa opisina ni Vice President Duterte. Of course, pwede nating questionin ang motivation niyan. Bakit ba masigasig ang Kongreso sa pag-uungkat ng mga isyung yan kay Vice President Duterte? Siyempre, politika ang nasa likod niyan. But the fact of the matter is, kung totoo, kailangan nating aksyonan. At kung nahahanda ang mayorya sa Kongreso na magpakatotoo sa sinasabi nilang gusto nilang linisin ang gobyerno at gusto nilang panagutin ang mga dapat managot, they should put their money where their mouth is, ika nga, and support an impeachment complaint. Ngayon, kung hindi nila ifa-follow through ito at talagang hanggang ingay lang pala sila, sila rin ang masisira. Kumbaga, nilabas na nila yung kanilang nilabas na nila yung enough basis for an impeachment. Ang natural na susunod na hakbang yan, di panagutin mo yung mga may pananagutan. Kung hindi nila gagawin yan, mas lalong lalabas yung pagiging doble kara at yung pamumulitika lamang. So, definitely we will have to, at tingin ko naman hindi mahihirapan na kumbinsihin ang 1/3 members of Congress
tingin ko lang ang consideration dyan yung 2025 elections. Ano yung magiging impact sa kanila niyan? And therefore, mas gustuhin ba nilang after the elections or before the elections? So yan ang mga usapin na hindi pa natin mapirmi sa ngayon. Kung napatunayan din naman natin sa kasaysayan dahil gaya nga ng sinabi ko, naging saksi rin tayo sa ilang impeachment proceedings dito sa ating bansa. At alam naman natin na ang anumang impeachment proceedings, may kaakibat ito na political impact. Ito ba ay tinitingnan din natin? Sa tingin nyo ba kung nakahanda ang mamamayan para yakapin yung ganitong proseso? Given the fact na nakita natin kung paano pinahina nung mga nakaraang panahon yung ating bansa ng mga ganitong proseso. Tingin ko yung pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ay hindi makakapagpahina, kundi makakapagpalakas pa ng ating demokrasya. At of course, merong mga kokontra dyan, merong mga susuporta rin, pero para sa amin, usapin ito ng prinsipyo na kapag may nakita kang kamalian sa gobyerno, sino pa man ang gumawa niyan, kahit yan ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, gagawin mo ang nararapat para sila ay mapanagot. And that's what we did in the past, no? Nag-file kami ng impeachment kay Estrada, impeachment kay Gloria, impeachment kay Ombudsman Gutierrez, impeachment kay Chief Justice Corona. Kasi nga, ang impeachment ay mekanismo talaga yan, nakasaad yan sa Constitution, para sa pagpapanagot ng pinakamatataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yeah. And we should use it in favor of the people. Forgive me for asking this, Kong, kasi no less than the Vice President, openly sinasabi rin naman niya na talagang specifically yung Makabayan Black talagang is out para i-crucify siya at talagang i-pin down yung pangalawang Pangulo dahil dito sa mga isyong kinakaharap. At meron din siya mga aligasyon na no less than yung inyong kasama dyan sa lower house na si Kong Franz ay was quoted as saying na talagang hinog yung isang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Pero meron din naman po ang mga usapin na nagsasabi na mukhang nakikipag-collab ang Makabayan Black dito sa liderato sa Kamara dahil obviously nakikita natin yung tunggalian ng pangalawang Pangulo at ng Speaker. Ano pong masasabi nyo sa ganyang mga paratang? Kasi yung optics po niyan medyo hindi rin maganda dahil dito sa complaint na ito. Kami naman, Tenten, we have always been consistent dito sa usapin ng corruption. Basta may corruption nagaganap, lalabanan namin. Whether panahon ni Estrada, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy. Sabi nga ng mga tao, lahat na lang ng gobyerno kinalaban namin. So wag sasabihin ni Vice President Duterte na sinisingle out namin siya kasi lahat sila. No, basta corrupt, basta may ginawa kang mali, makakaasa ka na ang bayan muna at yung Makabayan Black gagawa ng paraan para ikaw ay mapanagot. Siyempre, nilalagyan niya, hinahaluan niya o binabahiran niya ng masamang politika itong ginagawa namin. Pero siguro yung track record namin at yung mahabang pagsisikap namin na magamit ang impeachment para mapanagot ang mga opisyal ng ating gobyerno, magpapakita na this has nothing to do with her as a person, with her being a Duterte, but this has everything to do sa kung anong ginawa niya. At mukhang meron talaga siyang ginawang mali. You quoted as saying na at this point, kung sakasakaling umusad itong impeachment complaint, dalawa lang ang pwedeng gawin ng pangalawang Pangulo. Either she resigns or harapin niya yung impeachment case. Can you elaborate on this, Kong Teddy? Yun talaga ang nakikita kong choice para sa kay Vice President Duterte. Kasi yung impeachment, tingin ko, matter of time yan. At alam naman natin na kapag pumasok na yung impeachment proceedings, talagang kung ayaw ni Vice President Duterte na maungkat yung mga bagay na ganito, at siya ay nag-uugaling pusit nga, sabi nga sa Congress, with more intensity na iimbestigahan yung kanyang ginagawa. So kung ayaw niya ng ganyang klaseng
pagpapanagot yung ganyang klaseng transparency and accountability dun sa mga nagawa niya as Vice President or as Deputy Secretary General. Sabi nga nila, if you can't take the heat, get out of the kitchen. So the only way for her is to resign. Otherwise, talagang pag pumasok sa impeachment, obligado siyang sumagot, obligado siyang humarap. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi ako pa-participate dyan, bahala na kayo. Because if she will do that, she will definitely be impeached. So, nasa kanya ang desisyon. Dumako tayo kung doon sa usapin naman ng ginagawang pagdinig. Alam niyo naman yung budget kamakailan lang din ilang beses na inisnab niya yung the deliberation ng budget ng OVP. At kayo, matagal na kayong naging congressman, 3 termino. Sa pagtataya niyo ba, kakaiba ba yung kanyang naging asta? Meron bang hindi naaayon doon sa kanyang ginawa? Kong? At talagang kakaiba ang kanyang ginawa. This is the first time. No? Ako, 9 years po ako sa Kongreso. And even after that, sinusubaybayan ko ang mga budget hearings. This is the first time na pinoykot ng isang head of agency ang deliberations ng sarili niyang budget. At hindi lang niya binoykot sa committee level, even at the plenary level. Kaya maintindihan mo kung bakit ang Congress medyo mainit din ang ulo Kasi never pa nangyari yan. Ang mga congressman sanay sa buhaya Yung buhaya, makapal ang mukha, makapal ang balat. Sisipot at sisipot kahit na alam niyang alanganin siya. Pero yung pusit kasi talagang nagtatago at hindi sumisipot. So hindi ho sanay ang mga congressman sa pusit, sanay sila sa buhaya. So kakaiba talaga ito. And tingin ko masamang president yan. Because in the future, ano ang pipigil sa isang head of agency na magsabing, hindi na lang ako sisipot, hindi ko sasagutin ang mga tanong tungkol sa paano ginamit yung budget ko, bahala na kayo. At sasabihin niya, kasi pinayagan nyo nga ang vice president na ganyan. Di dapat ako rin, pwedeng gawin ko yan. So it sets a very bad precedent dun sa usapin ng checks and balances between the legislative and the executive. Pero mukhang magkakaroon ng impasse, Kong Ted kasi ang Senado na nagpahayag din naman yung pangalawang Pangulo, mukhang siya interesadong dumalo doon sa budget hearing sa Senado. At no less than yung Senate President Pro Temp, si Senator Jinggoy, nagpahayag din naman siya that he is inclined to support yung restoration ng original budget na submitted by the OVP. Sa ganitong usapin, Kong, paano ba mariresolve ito between the House and the Senate? Well, as far as the House is concerned, natapos na yung proseso at yun nga, binawasan nila ng 1.2 billion pesos ang budget ng OVP. Sa Senado, maaaring i-restore nila ang bahagi niyan. Hindi pa malinaw kung ibabalik nila yung buong 1.2 billion or partial lang. Pero lahat yan ay i-resolve doon sa Bicameral Conference Committee. So yun din ang babantayan natin. Kasi alam natin yung Bicameral Conference Committee, maraming magic na nangyayari dyan. Dyan kinakalikot yung mga program funds, yung pork barrel ng senador at congressman, dyan niluluto. So babantayan natin yung budget hanggang sa Bicameral Conference Committee deliberations. Dumako tayo dito, Kong, doon sa ginagawa namang pagdinig ng House Committee on Good Government. So nakita natin noong isang araw na kanina natukoy din ninyo yung testimonya ng isang dating undersecretary na nagngangalang Gloria Mercado. Sa kanyang mga naging pahayag, Kong, ano ang assessment nyo doon sa kanyang testimonya? Hindi ko napanood yung buong testimony, pero knowing kung paano nag-ooperate yung ating mga departments, hindi ako magugulat kung ang isang katulad niyang undersecretary, lalo na ang hinahawakan niyang posisyon yung sa procurement, hindi ako magugulat kung nakakatanggap ang mga yan ng mga monthly payola. So, in our case, it's probably 50,000. Malamang yung mas mababa sa kanya, may nakukuha ding envelope monthly yan, 10,000. Parang common practice yan na nababalitaan natin sa maraming ahensya. Yung head of the agency may pamudmod.
No, yung mga yan, mga bossing yan sa kanilang kanya-kanyang departments, nagpapamudbud ng pera yan. And in this case, it's probably a monthly payola, 50,000 sa kaso niya. At mabuti ngang naungkat yan kasi dapat matigil na yung ganyang practices. And we hope that Congress pursues this investigation kasi seryoso yan. At yung DepEd isa sa pinakamalaking at mataas na budget na binibigay. And remember si Sara Duterte, when she was DepEd Secretary, humingi ng 150 million in confidential and intelligence funds for the DepEd. So baka dyan kinuha yung 50,000 na yan. So we hope na Congress pursues this investigation kasi ang balita namin parang nagiging common practice yan sa iba't ibang mga ahensya. Teka muna, Kong. Didiretsuhin ko. Ito bang 50,000 na ito na ipinagkaloob? Ano ba sa tingin ninyo ito? Pampatalino o pampalito? Ayan ang dyan, no? Pampadulas. Pero Pampadulas. Kasi, alam mo, dahil nga siya ang head ng procurement, so maraming pinapakiusap ang secretary dyan. I'm sure. And para matiyak na masusunod yung hinihiling ng secretary, edi medyo magbibigay ka ng padulas. Tingin ko, ganyan yan ang aking hinuha dyan. So that's part of the system nila na to ensure na mabilis ding umaksyon siya kapag may request ng secretary. Nga po. Yung inyo pong lawak ng inyong samahan ay hindi kayang tawaran. And I'm sure marami rin kayong mga natatanggap na mga kwento, mga bulong-bulungan at the time when she was Secretary of DepEd. In terms of her performance, ano ang na feedback po sa inyo? Paano niya pinamahalaan yung kagawaran during her time? Ang feedback talaga namin masama. Kasi nga, wala naman talaga siyang karanasan sa usapin ng pagpapatakbo ng isang executive agency na ganito ang kaugnay ng education. So wala siyang background in education, sa teaching. So talagang maraming napabayaan. At kitang-kita naman yan doon sa budget deliberations nga. Yung mga computers, imagine 1.5 million laptop units ang hindi man lang na-distribute sa ating mga teachers. You have yung computerization program na nasa 1.6 billion yata, nagka-leche-leche. So, yung hindi na itayo yung mga school buildings, may budget naman, hindi na itatayo. So, I think this is also, so ibig sabihin, hindi lang usapin ng pagwawalda sa pondo, pagdulustay sa pondo, kundi yung incompetence din and lack of experience niya. Nakita nung siya ay nag-secretary. At mabuti naman at pinalitan siya. Dahil yung education crisis na sinasabi ng ating mga teachers at estudyante, mas lalong lalala kapag nagpatuloy pa siya as DepEd Secretary. Puntahan natin, Teddy, yung usapin ng politika. So, alam natin, yung paghihiwalay ng dating magkakasama, yung unit team, as we speak, alam naman natin, wala na yan. I think of the past, so to speak. Say, from your vantage point, Kong, paano mo titimbangin yung lakas ng Duterte sa kasalukuyan? Papasok yung 2025 at yung 2028, syempre, ngayon pa lang, pormahan na dyan. Ano ang political strength ng Duterte as we speak? Tingin ko malaki na ang hinina ng political strength ng Duterte dahil wala na sa poder. Particularly hindi na Pangulo. No? Pero syempre, malakas pa rin ang Duterte definitely sa Mindanao and big parts of Visayas. Kasi yan naman ang kanilang baluarte. Pero alam mo naman ang politika, yung eleksyon particular sa Pilipinas, hawak yan ng mga political dynasties. At yung mga political dynasties, may kanya-kanyang interes yan. At pag nakita nilang wala ka na, pag nakita ka nang wala ka namang maibibigay, ano ka kanyan, o i-abandon ka nyan, mabilis pa sa 4:00.
And so, ito ang lamang ng mga Marcos. Sila ang nasa poder. Sila ang may control ng makinarya at resources ng ating pamahalaan. At mapapasunod nila yung mga political dynasties na yan. Yan ang nakikita natin sa 2025. Malamang yan ang mangyari sa 2028. So malaki na ang hinina ng Duterte, pero definitely they are a force to reckon with. Pero halimbawa, kung titingnan mo yung senatorial slate na usap-usapan na patatakbuhin ng Duterte, tatakbo daw yung tatay, si Rodrigo, tatakbo yung dalawang anak. So tatlo kaagad dun sa Senate slate nila, Duterte. And then yung mga alipores nila, si Bato, si Bongo, si Harry Roque. So, ang lumalabas yung slate ng Duterte ay mga Duterte at mga alipores ng Duterte. So, gano'n na kahina ang kanilang political capital, sabihin na natin. Kumpara mo halimbawa sa lumabas na listahan ng Marcos kahapon, puro mga winnable. At kahit pa paano may mix. Bagamat tingin namin, hindi naman bagong Pilipinas yan, lumang Pilipinas yan dahil mga lumang politiko at puro mga political dynasties din ang laman. So actually parang wala nga tayong choice kung usapin ng Duterte at Marcos yung ino-offer nilang mga kandidato. Pare-pareho unit team pa rin yan At tingin ko dapat maghanap na talaga ng iba ang ating mamamayan. Which brings me to my next point. Doon sa inyong press con na nag-anunsyo kayo, Kong, na mag-field kayo ng almost complete slate para sa Senado itong 2025. Maaari niyo ba kaming bigyan ng konting background naman tungkol dito? Sino-sino ba yung bahagi ng inyong ticket, Kong Teddy? Well, in the past, ang Makabayan Coalition, nagpapatakbo talaga ng senador. Pero pa isa-isa lang, minsan dalawa. This time, tingin namin dahil nga sa nangyayaring sitwasyon na wala nang mapagpilian ng tao, tingin namin panahon na para ipakita natin na meron namang alternatibo sa mga politikong galing sa political dynasties at yung mga corrupt na mga pinaglumaan ng politiko. So, ang magpapatakbo kami ng 11 senatorial candidates. Una na dyan, of course, si Franz Castro, na isang teacher, congressman siya ng ACT Teachers Party List ngayon. Si Congresswoman Arlene Rosas, kinatawan ng kababaihan yan sa Kongreso. Si former Congresswoman din, Lisa Masa, dating kinatawan din ng Gabriela, an advocate for OFWs yan. Ako po, bilang dating 3-term congressman ng Bayan Muna. And then meron kaming ordinaryong manggagawa, si Jerome Adonis, na Secretary General ng Kilusang Mayong Uno. Meron kaming totoong magsasaka at lumaki sa farm, si Kadaning Ramos from the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Meron kaming isang nurse, si Aling Andamo from the Filipino Nurses United. Isang mangingisda, si Ronel Arambulo from Pamalakaya. Isang tsuper, si Modi Floranda ng Piston. And then isang galing sa urban poor communities natin, si Nanay Mimi Doringo. And isang galing sa hanay ng mamamayang Moro, si Mek, si Amira Lidasan. So itong 11 ito, ang aming tawag dito ay taong bayan sa Senado. Dahil talagang kinakatawan ng aming ticket ang malawak na hanay ng karaniwang mamamayan na kailangan marinig ang boses sa Senado. I hate to say this, Kong, pero alam naman natin, syempre, pagdating sa politika, usapin ng resources, usapin ng network, matagal na rin naman na nag-attempt yung hanay ng progressive bloc na ambisyonin yung pwesto sa Senado. Pero in the past, hindi tayo naging matagumpay. What makes you so sure? Again, forgive me for asking this, na sa pagkakataong ito, yung kamulatan ng mga mamayan ay handa para yakapin yung ticket na inilalako natin sa ating mga kababayan? Well, yung dati kasi, ang naging approach namin, tingi-tingi. No? Patakbo kang isa, at the most, tumakbong dalawa, si Casatur at si Lisa Masa. Pero dahil pa isa-isa lang, ang style namin noon, sumakay ka doon sa mas malalaking traditional parties.
So nakipag-alyansa sa Nacionalista noon, kay Manny Villar, nakipag-alyansa kay Grace po noon, kay Chiso Escudero. And then kung hindi ka talaga makasama doon sa traditional political parties, tumakbo ka na lang mag-isa, independent. Yun yung ginawa ko noong 2013. Terry also did it in 2016, and 2019 hanggang 2022. 2019 and 2022. Ngayon, ang problema sa ganun, palagi kang bit player. No? Palagi kang parang saling pusa para dun sa traditional or kaya nag-iisa ka lang. So this time, ang approach namin, hindi. Magpatakbo tayo ng buong slate. O kung hindi man buo, yun na nga, 11. And therefore, hindi ka na lang simpleng bit player. Major slate, no? Ang liberal nga, isa lang ang mapapatakbo eh. Mula nung 2022, halos nalusaw na yung sinasabing oposisyon. So by doing that, ang katapat namin ngayon, hindi lang individual candidates, kundi slate. No? So you have the Marcos slate, the admin slate, you have the Duterte slate na nag-aastang oposisyon, and then you have the Makabayan slate. So tingin namin sa paraang yan, titingnan kami ng mamamayan as a major player in politics, and hindi na lang parang isa-isa, dalawa lang. No? So yung tingin namin magmamarka. Pangalawa, dahil kakaiba yung aming mga kandidato, dahil yung aming mga kandidato nanggaling mismo doon sa hanay ng mamamayan, tingin namin magre-resonate din yung kanilang mensahe. Messaging. Yung messaging. So, kung hindi man namin madadaan yan sa TV ads, madadaan namin yan sa word of mouth, sa social media, at dahil makuha yung imagination ng publiko, posibleng iba rin ang maaabot nun. And syempre, yung bawat kandidato namin, hindi lang sila politiko, o hindi talaga sila politiko, pero sila ay mga leader ng kanilang mga sektor. At malalaking sektor yan, manggagawa, magsasaka, mangingisda, mga maralita, etc. So, may sariling constituency sila na nationwide ang scope. Kaya, pag nagsama-sama yan, may tinatawag na synergy, hopefully, that will develop into a strong political, electoral movement na makakapagpanalo ng kahit ilang mga senatorial. Not necessarily yung buong 11, pero baka naman makalusot kahit 2, 3. Di okay na rin yun. Meron din ba tayong tinitignan na ng mga kandidato natin mula sa local levels? Yan po ang isang sinisikap sa ngayon. Dahil alam naman natin, basta midterm elections, talagang lahat ng nasa lokal gusto nila nasa administrasyon sila eh. So, ideally, meron talaga tayong patatakbuhin din sa local. Pero ito naman ay pangmatagalan kung hindi man this election, baka sa susunod ng mga election na develop din natin yung local candidates natin. Sa huli kong But definitely we are open to local candidates. Opo, sa huli kong punto, Ka Teddy, matagal na panahon, lubog naman kayo sa mga komunidad at salat nyo yung pulso ng mamamayan. Paano nyo i-categorize ngayon yung pananaw, postura ng tao, yung level ng kanilang kamalayan para umalis doon sa pag-iisip na kailangan bago naman. Kailangan tignan natin yung karanasan, tignan natin yung track record, tignan natin yung vision at hindi lang nakakulong doon sa mga dating mga kinagawian na proseso ng pamimili. Ito yung interesting dyan eh, kapag kausap mo yung tao, magsasangayon sila. Sasabihin nila, oo nga, ulit-ulit na lang itong mga apelidong ito, mga korapyan, sila-sila na lang, kailangan may iba naman. So in principle, mag-a-agree sila. Pero pagdating ng election day, pag pumasok na yung ayuda o yung envelope, galing kay mayor, galing kay congressman, galing kay konsehal, galing kay kapitan, medyo iba yung nasusulat sa balota eh. Yun siguro yung kailangan nating ma-overcome, no? O makintal sa isip ng tao na yung paningin nila na tama, na kailangan may iba naman, na sobra nang inabuso tayo ng mga political dynasties na yan, ng mga corrupt na politiko. Dapat yan mag-reflect sa balota. Parang napapaghiwalay ng ating mga botante kung ano yung kanilang saloobin
sa kung ano yung sa election day, kung ano yung natanggap nila galing sa parang nagiging transactional. Transactional. Kailangan natin buuin yung idea na dapat mag-reflect sa boto mo kung ano yung totoong pinaniniwalaan mo at hindi mo tatratuhin yung boto mo na pangbenta o panghanap buhay. Kasi yan naman ay sikreto supposedly wala naman nakakaalam kung ano iboboto mo. And that is probably the greatest challenge. No, wala hong magsasabi na mali ang aming ginagawa o na hindi dapat palitan itong mga bulok na politiko. Pero that has to translate into votes. And probably yan isang pinakamalaking hamon para sa amin. Kong, sa mga darating na araw, iimbitahan ko kayo at yung ibang grupo ng Makabayan Block, yung inyong senatorial slate. Meron tayong maliit na studio dito. Gusto ko sana mas mapalawig pa natin yung kwentuhan natin hinggil sa mga bagay na ito. Alam ko Sure, kung, sure. Basta may kape ka, kung may kape, marami. okay na okay. Sanay naman tayo dyan. Alam niyo naman doon sa Altura. Nung araw na dumadalo kayo doon sa bahay. Kape-kape lang. Kape lang. Yung Nescafe. Anyway, Kong, bigyan ko kayo ng Opo. pagkakataon para i-address itong ating mga kababayan. Alam niyo kung di nyo na itatanong, in just 2 months of airing, medyo nakakapagbuo na tayo ng komunidad dito sa ating maliit na channel. So, siguro maraming nakakasaksi dito sa kwentuhan natin na ito. At sana kung hindi ito ang huli at aabalahin ko kayo sa mga darating na araw because I really value your inputs lalo na sa mga issues of national concern. So bigyan ko kayo ng pagkakataon kong para batiin yung ating mga kababayan at kung ano ang mensahe niyo sa kanila. Salamat, Teng. At unang-una, congratulations dito sa iyong bagong channel. Talagang obligado na talaga na mag-social media, no? Nandito na talaga ang ating mamamayan. At mabuti at ikaw ay nag-inisyatiba ng ganito and more power to your program. At sa ating mamamayan, maraming salamat din sa so far mainit na pagtanggap na naramdaman namin sa aming pag-anunsyo ng pagtakbo sa Senado. Malaki po ang hamon natin, di lang sa amin bilang kandidato, kundi sa atin bilang mamamayan, na baguhin ang politika sa ating bansa. No, kailangan matigil na natin yung politika ng mga dynasty, yung pagnanakaw, pang-aabuso sa ating pamahalaan. Maglagay tayo ng mga leader na karapat-dapat. And the 2025 elections gives us an opportunity for that. Sana po ay pag-aralan natin ng husto ang ating mga pipiliing kandidato sa 2025. And tuloy-tuloy po tayo sa pagpupunyagi para sa isang mas maayos na politika at masaganang ekonomiya sa ating bansa. Yun lamang siguro, Ten, at muli pagbati, magandang gabi po sa lahat. On that note, maraming salamat po, former Congressman Teddy Casino and senatorial candidate for the 2025 elections. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Mabuhay Hanggang kayo. sa susunod po. Salamat po.